Kompleto na ang 15-man roster ng Golden State Warriors para sa papasok na 2026-27 NBA season. Matapos nilang papirmahin sina George Niang, Brandon Williams at ang atletikong swingman na si Dalen Terry. Pero hindi lang yan mga idol, nakatutok din ang buong NBA ngayong August 29 dahil bukas na ang eligibility window para sa napakalaking contract extension ni Stephen Curry. Isang 2-year deal na nagkakahalaga ng nasa $136.7 million. At syempre may malaking update na rin tayo sa inaabangang pagbabalik sa court ng All-Star forward na si Jimmy Butler. Kaya sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ng buong buo ang bawat anggulo ng bagong roster ng Warriors. Magpipit ba ang mga bagong dagdag? Ano ang tactical dilemma sa kontrata ni Steph? At paano makakasabay ang Golden State sa napakatinding Western Conference habang nagpapagaling si Butler? Well tara mga idol, diretso na tayo. Simulan natin ang talakayan sa pinaka-posting haligi ng prangkisa. Walang iba kundi si Stephen Curry. Ngayong August 29, opisyal nang bubukas ang eligibility window para sa maximum contract extension ni Steph. Isang 2-year extension na nagkakahalaga ng hanggang $136.7 million. Kapag ito ay formal na napirmahan, mananatili si Chef Curry sa Bay Area hanggang 2028-29 season mga idol, na kung saan sasapit na siya sa edad na 40. Papasok si Steph ngayong 2026-27 season sa huling taon ng kanyang nakaraang kontrata na kung saan nakatakda siyang kumita ng napakalaking $62.6 million. Pero mga idol, heto ang napakagandang twist at diskarte ng kasalukuyang pinag-uusapan sa buong liga. Ilang kilalang NBA analyst kabilang na si Brian Windhorst ng Yahoo Sports ang naglabas ng isang napakagandang senaryo. Pinapayuhan ng ilang legal at cap experts si Curry na wag munang pirmahan agad ang extension ngayong August. Bakit? Dahil kung maghihintay si Steph hanggang sa susunod na off-season bago siya maging ganap na unrestricted free agent sa 2027, magkakaroon ng Golden State Warriors ng napakalaking oportunidad mga idol. Sa pamamagitan ng pagpapalipas ng extension ngayong taon, magkakaroon ng Dubs ng mahigit $100 million sa salary cap space sa summer ng 2027. Isipin nyo yun mga idol, ang $100 million cap space na yun ay sapat na sapat upang makapaghila ang Warriors ng dalawang panibagong superstar free agent para ipares kay Steph at sa kanilang core. At pagkatapos makakuha ng mga bagong star sa cap space na yan, saka pa lamang pwedeng gamitin ng Warriors ang tinatawag na bird rights upang isign si Curry sa kanyang huling malaking extension. Ito ngayon ang napakalaking dilema para sa pamunuan ng Warriors at kay Steph. Pirmahan na ba agad ngayong linggo para sa financial security at peace of mind? O maging pasensyoso para magkaroon ng $100 million flexibility ang koponan na makabuo ng panibagong super team para sa kanyang huling mga taon sa NBA? Ngayon pumunta naman tayo sa ikalawang malaking kwento ng off-season, ang status ni Jimmy Butler. Well, kumpirmado na mga idol, babalik at maglalaro si Jimmy Butler para sa Golden State Warriors ngayong 2026-27 season. Mahaba-habang bakasyon din ang nangyari kay Butler mga idol, isang torn ACL sa kanyang kanang tuhod ang nagpatalsik sa kanya last season. Pero ang magandang balita mula sa medical staff ng Warriors, ahead of schedule o napakabilis ng recovery ni Butler dahil wala siyang anumang naging setback sa kanyang rehab. Well, ano nga ba ang mismong timeline ng kanyang pagbabalik? Ayon sa mga pinakabagong ulat, ang itinuturing na dream scenario ng Warriors ay ang makalaro si Butler sa mismong araw ng Pasko sa December 2026. Subalit ang mas makatotohanan at nakalatag na target date ng team ay sa pagitan ng January hanggang February 2027 bago sumapit ang NBA trade deadline. Pero walang plano ang Warriors mga idol na i-trade itong si Jimmy Butler. Mananatili si Butler sa Warriors. Papasok si Jimmy sa huling taon ng kanyang kontrata ngayong season na nagkakahalaga ng $56.8 million. Kaya napakahalaga para sa kanya na makabalik sa 100% upang patunayan na karapat-dapat pa rin siya sa isa pang huling malaking kontrata. At habang naghihintay ang Dub Nation sa kanyang muling pagtapak sa hardcourt, sasandal muna si Coach Steve Kerr sa kanilang veteran frontcourt core. Sa pangunguna ni Kristaps Porzingis, Draymond Green, Al Horford at ang bagong dagdag na si George Niang. Ito ay upang panatilihing nasa itaas ng standings ng Warriors sa matinding Western Conference. At ngayon pumunta na tayo sa mga bagong pirma at kompletong 15-man roster ng Golden State Warriors mga idol. Upang punan ng mga nawalang pwesto at magbigay ng sapat na lalim sa bench habang wala pa si Butler, gumawa ng mga madiskarting hakbang ang front office ng Warriors ngayong huling linggo ng Agosto. Unang-una sa listahan ay ang 11-year NBA veteran forward na si George Niang. Pumirma siya ng 1-year contract na nagkakahalaga ng $3.9 million. Si Niang ay kilalang kilala sa buong liga sa kanyang moniker na minivan at ang kanyang reputasyon bilang isang elite floor spacing big man. Mayroon siyang napakatinding career 40% shooting percentage mula sa 3-point range. Well, dapat nating linawin mga idol, noong nakaraang 2025-26 season hindi nakapaglaro si Niang sa kahit anong opisyal na laban dahil nagtamo siya ng fracture at stress reaction sa kanyang kaliwang paa habang nagpapalipat-lipat ang kanyang right sa Utah at Memphis. Subalit kung titignan natin ang kanyang huling buong aktibong season noong 2024-25 kasama
pumirma ang Atlanta Hawks at Cleveland Cavaliers. Umaverage si Georges Niang ng 9.9 points, 3.4 rebounds, 1.4 assists na may 40.6% mula sa 3-point line. Sa pagdating ni Niang, magkakaroon sila ng isang pambihirang stretch forward na kaya magbukas sa ilalim para sa mga drive ni step at ng mga guards. Dahil magaling siyang pumesto sa labas ng arc, pipilitin niya ang mga kalabang center at power forward na lumabas sa painted area. Ang ikalawang napakalaking huli ng Warriors sa free agency ay ang 26 years old na point guard na si Brandon Williams, mga idol. Nakuha siya mula naman sa Dallas Mavericks sa isang 1-year deal na nagkakahalaga ng $2.6 million contract. Ito ang kailangan ng second unit ng Golden State dahil kulang ang Warriors sa mga manlalarong kayang lumikha ng sariling tira, mga idol, bukod kay Steph. Si Williams ang nakikitang sasalo sa napakahalagang gawaing ito. Well, noong nakaraang 2025-26 season sa Dallas, nagkaroon si Williams ng isang tunay na breakout year matapos siyang mabigyan ng mas mahabang minuto dahil sa injuries ng Dallas backcourt. Umaverage siya ng 13 points, 3.9 assists, 2.9 rebounds, shooting 47.2 from the field. Well, sa Dallas, mga idol, binansagan siyang baby Kyrie dahil sa kanyang napakahusay at mabilis na ball handling skills, pati na rin sa kanyang malikhaing pag-finish sa ilalim ng ring laban sa matatangkad na defenders. At ang pinakahuling pirmahan na naganap ngayong August 28 lang, mga idol, ay ang pagkuha sa dating 18th overall pick noong 2022 NBA draft na si Dalen Terry. Si Terry ay isang 24 years old na swingman na naglaro noong nakarang season para sa Chicago Bulls at Philadelphia 76ers, na kung saan nagtala siya ng average na 3.7 points, 1.8 rebounds at 1.4 assists per game. Pumirma si Terry ng isang Exhibit 10 contract sa Golden State. Ibig sabihin nito, mga idol, ito ay isang non-guaranteed minimum contract na nagsisilbing formal na imbitasyon para sa training camp at preseason. Kailangan patunayan at paghirapan ni Terry ang kanyang pwesto sa preseason games upang maging ganap na guaranteed ang kanyang 15th roster spot. Sa kanyang haba, wingspan at matinding lateral quickness sa depensa, nagbibigay si Terry ng karagdagang defensive versatility sa perimeter para sa Warriors. Well, dahil kumpleto na ang 15 players, tignan naman natin ngayon ang kabuang lalim at depth chart ng Golden State Warriors para sa 2026-27 season. Bukod sa mga bago muka, pinanatili ng pamunuan ng kanilang veteranong pundasyon sa pamamagitan ng pag-resign at pagpapanatili kina Draymond Green, Kristaps Porzingis, Al Horford, DeAnthony Melton at Gary Payton II. Well, narito ang projected depth chart ng Warriors habang nagpapagaling pa si Jimmy Butler. Una na dyan ang starting lineup depth. Sa pagsisimula ng season nang wala si Butler, pwedeng maglaro ang Warriors ng isang matangkad ngunit mabilis na lineup. Ang tambalang Porzingis at Draymond sa ilalim ay magbibigay ng rim protection at playmaking, habang sina Melton at ang rookie na si Lendeborg ang hahawak sa mga pinakamahirap na defensive assignment sa labas. Pangalawa, bench scoring engine. Sa nakalipas na mga taon, madalas bumabagsak ang opensa ng Warriors tuwing nagpapahinga si Steph sa bench. Pero ngayon, sa pagpasok ni Brandon Williams bilang baby Kyrie penetrator at ni Georges Niang bilang automatic 3-point shooter, magkakaroon ng second unit ng maayos na inside-out attack. Pangatlo, the Butler effect. Kapag sumapit na ang January o February 2027 at bumalik na si Jimmy Butler ng 100%, biglang aakyat ang potensyal ng Warriors sa ganap na contender status, mga idol. Isipin nyo ang closing lineup sa playoffs: Steph Curry, DeAnthony Melton, Jimmy Butler, Draymond Green at Kristaps Porzingis. Isang pambihirang kombinasyon ng shooting, perimeter defense, clutch scoring at rim protection. Sa kabuuan, mga idol, malinaw ang mensahe ng Golden State Warriors ngayong off-season. Hindi pa tapos ang kanilang dynasty era. Sa kabila ng mga injury at matinding kompetisyon sa West, nakabuo sila ng isang maayos, kompleto at may balancing timpla ng kabataan at veteran experience. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?